So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ngayon po, nakapublic na yung response ng mga abogado ni Sara Duterte dito nga po sa 7 article of impeachment na nakafile sa kanya sa Senado. So, ito nga po yung mga abogadong binayaran ni Sara ng 20 million pesos. Pero alam niyo ano nakakatawa dito? No? Base po sa mga reply ng mga abogado ni Sara, parang umaamin pa ata itong mga abogado ni Sara dun po sa mga kawalang-yaang binibintang sa kanya. No? Parang, ano ba, worth it ba yung 20 million pesos? Tapos, ganun lang pala isasagot. Well, bago natin pag-usapan yan, no? Ngayon lumalabas pala na, kaya naman pala, na gustong-gusto ng mga senador na ma-dismiss po yung impeachment trial ni Sara kasi po, wala talaga silang maisagot na maayos. At mukhang mahihirapan po talaga yung mga senador po natin na i-acquit si Sara kung matutuloy nga po yung impeachment at saka pag maglabasan na nga po yung mga ebidensya. Tapos ganito pa yung sasagot ng mga abogado ni Sara. 'Di ba? So ito no, alam naman po natin no na ngayon, ang pangit kasi dito sa ginagawa ng mga senador ngayon, pinag-usapan nila yung dismissal without trial. Actually, wala po sa saligang batas yun. Yung i-dismiss mo without trial, hindi pwede yun. Oh, sabi ni Alan Peter Cayetano dito, no? Oh, Senator Alan Peter Cayetano agreed with Senate President Chis Escudero. So nag-usap yung dalawang tanga, di ba? That the senators acting as impeachment court judges could vote to dismiss the case against VP Duterte without looking at the evidence against her. But he cautioned against taking such a hasty move without waiting for the Supreme Court to rule on the constitutional issues she had raised against her impeachment. So, bakit kailangan pa hintayin yung Supreme Court? Kasi mga kababayan, alam naman po natin, no, na kapag hinintay pa yung Supreme Court, delaying tactics lang po yan. Tatagal lang ito. Alam nyo, napakasimple po ng nakalagay po sa konstitusyon natin. Pag nakakuha po ng sapat na boto sa House, ang kailangan po gawin ng mga senador, magkaroon ng trial. At pag nagkaroon ng trial, saka magdi-decide. Hindi mo pwedeng sabihin na trial kung walang labasan ng ebidensya. Di ba? Paano mo masasabing trial yan kung hindi mo ipapakita yung ebidensya? Oh. So ngayon mga ka-Streetwise, no, ang kaya naman pala, no, kasi nga po ito yung sabi ni ni Bukoy. Bukoy ba? Si Bukoy nga, no? Kasi ito meron tayong summary dito nung mga response nga po ni Sara. So ito yun O, Article 1, Article 2, hanggang Article 5. So ito yung sagot ng abogado ni Sara. So ngayon, regarding nga po dito sa mga sagot nga po ng abogado ni Sara, ang sabi nga po ni spokesperson Bukoy, di ba, Sara didn't answer accusations in impeachment articles, it deemed admission. Hindi na nga sinagot. So parang inamin pa nga ng mga abogado ni Sara na totoo yung binibintang sa kanya. Oh, para makuha natin yung point mga kababayan, no. Ito po yung ito yung video ni Bukoy. And then pag-usapan natin yung response ng abogado ni Sara. Sige. Sa naging tugon nyo nga po kay Ate Vivian kanina regarding dun sa inyong reply. So generally sir, kung isa-summarize yung naging reply ng House Prosecution, ang sinasabi nyo, yung answer ad cautelam ng company Vice President Sara Duterte ay parang puno lang ng falsehoods and baseless yung mga arguments. Ganun po ba? In general, yes. Misconceptions, falsehoods, and general denial. What's a general denial? Hindi ho niya sinagot yung mga factual allegations Sinabi lang niya, hindi totoo yan. Ang problema sa general denial, na hindi mo sinagot in particular yung sakdal. Dapat kasi pag i-deny mo, sasabihin mo kung bakit. Sinabi mo ganito, hindi totoo yan sapagkat. Yun. Okay? Wala siya nung sapagkat. Ngayon ho, sa batas, ang general denial is considered an admission. Ano yung mga marami siya, yan nasasabi nga po ni spokesperson Bukoy, sa batas daw po, kapag general denial, na wala ka namang sinasagot kung bakit mo nga dinideny yun, that means admittance. Kasi, sige, continue natin para ma-explain natin, no? Hindi niya tinanggi that there was an attempt, merong attempt na supilin, to suppress, yung paglabas ng mga dokumento from COA.
kung maalala nyo, nabanggit ko sa dati kong paglalahad, itong kanyang chief of staff, si Attorney Lopez, sinulatan ng COA, huwag kayong makikipagtulungan. Huwag nyo ilalabas yung mga dokumento. Hindi niya itinanggi yun sa answer. Hindi niya itinanggi na malaking halaga ng confidential and intelligence funds ay nagasta sa napakaiksing panahon. Yung example ho dyan, yung 125 million, na ginasta in 11 days. Hindi niya itinanggi yan. Hindi niya itinanggi na yung mga liquidation documents. Sinabi namin, fake ito, fictitious yung taong to. Hindi niya in-address yun. Quiet. Sinabi lang niya hindi totoo. Among others, yun ang ibig kong sabihin na dapat pag ikaw itatanggi mo, if you will deny it, you should say why you're denying it. Hindi totoo yan sapagkat ito ang tunay na nangyari. Yun, yung kanya, diba? sinabi lang yan, hindi totoo yan. So, sa amin, So talagang maiipit talaga si Sara dito, no? So ngayon, mga kababayan, so ganun po yung ginawa ng mga abogado ni Sara, no? Sumagot nang wala namang sinagot. Sinagot na wala namang tinanggi. Okay? So ito yung ito yung summary. Buti nga nakakuha tayo ng copy nito eh. So ito basahin muna natin to dito, no? So ito yung yung unang article of impeachment ni Sara, yung grave threat. 'Di ba? Yung grave threat na papatayin niya raw po si Lisa Marcos, si PBBM, tsaka si Martin. So ang sagot nga po ni Sara dito, no, the House has no proof when it alleged that she contracted an assassin to plot the killing of President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, and Speaker Martin Romualdez. The complaint relied on the conclusion of facts, not ultimate facts. O, di ba? Tingnan ninyo, ha? Nagbayad ng 20 million itong abogado ni Sara. Tapos ito lang po yung argumento nila. Hindi daw at wala daw pong ebidensya na nag-contact daw po kumuha ng assassin si Sara para patayin daw po si First Lady Lisa Marcos, si PBBM at saka si Martin Romualdez. Samantalang ang lakas po ng ebidensya na meron pong admittance sa video. Dalawang video ata yun, no? Yung sinabi niya, no joke, no joke. May nakausap na akong assassin, papatayin si Martin Romualdez, si PBBM at saka si Lisa Marcos. So ito yung sinasabi nga po natin na dininay nyo lang pero wala naman kayong sinagot na yung ebidensya nga po is video. Diba? So ang sagot ngayon dito ng House, Duterte admitted in several interviews that she hired an unnamed assassin, which is tantamount to the impeachable offense of high crimes. Because this referred to indictable offenses, Duterte had already been charged by the National Bureau of Investigation for grave threats and inciting to sedition. O, di ba? Alam niyo mga kababayan, no? Kung talagang ganito po talaga katanga si Sara, na siya mismo gumagawa po nung ebidensya niya, na sa kanya mismo galing yung ebidensya, may hirapan po talagang abogado na ipagtanggol ito. Kasi nga po yung ebidensya, galing kay Sara mismo. Oh. At least you get the point, no? Kung ano yung ibig sabihin nga po dito ni spokesperson Bukoy. Oh. So, dito pa sa article 2, no? Betrayal of public trust, graft and corruption. Okay, no final ruling exists on the allegations that she mishandled confidential funds. The notice of disallowance from COA on audit is still subject to appeal. Teka lang. So, ibig sabihin nito mga kababayan, no final ruling. Sabi, ito yung argumento ng abogado ni Sara, no? So, ibig sabihin nun, meron na pong initial na ruling po yung COA na talagang may pagnanakaw po sa confidential fund. Yun nga lang po, inaapila pa nila. So, nakabase po sila doon sa apela. So, ang tanong dito, paano ngayon mapapatunayan ng abogado ni Sara na walang pagnanakaw kung COA mismo may sabi na meron silang initial ruling na. So, ang kailangan lang talaga ng abogado ni Sara, yung final ruling. Kasi nga naka-appeal pa nga, nakalagay yung appeal eh. Still subject to appeal. So, ibig sabihin nun, may ruling na yung COA. Ina-appeal lang nila. Oh, dapat kasi dito mga kaibabayan, yung sinasabi nga po ni Bukoy, okay, dapat yung sagot dito, yung confidential fund ni Sara Duterte, hindi yan ninakaw kasi ginamit dito. Ginamit dito, may liquidation na ganito, ganun dapat.
No? So, syempre, ang sagot nga po ng prosecutor natin, no, ng mga congressman, multiple Supreme Court rulings say a COA report is not prerequisite for investigation or, ayun, kita mo, di ba? Hindi naman pala of prosecutional bodies like the Ombudsman. Alam niyo ito yung problema sa COA natin, no? Hindi pala siya prerequisite para makapag-file ng kaso. That was the same of the House. Even through their pending proceedings before OA, di ba? Ano yung OA? Duterte merely prefers general denials which do not address the misuse of confidential fund. So sabi nga po ng mga congressman natin, puro lang siya denial, wala naman siya sinasagot. Di ba parang ganito parang gusto kong magandang example dito Parang ganito O kunwari nung bata kayo, nagnakaw kayo ng kumupit kayo ng pera sa tindahan ng nanay ninyo, di ba? Merong ebidensya doon, na ikaw lang yung tao sa tindahan. 'Di ba? Kung wala ibang tao sa tindahan, ikaw lang ang tao sa tindahan. May nawawalang pera. Ngayon, 'di ba? Ang sagot mo lang, hindi ako kumuha niyan. Parang ganoon lang, pero samantalang paano mo naman may sasagot na paano nawala yung pera kung ikaw lang yung tao doon? Dapat meron kang ebidensya na hindi ako kumuha niyan, baka may nagkamali ng sukli o parang pwedeng ganun sana gets niyo yung point natin, no? Pero at least you get, sa tingin ko makukuha nyo naman So ngayon, nasa number 3, ano ba sa number 3 natin? Number 3, betrayal of public trust, graft and corruption, allegations that she, yung bribery, o allegations that she bribed Department of Education officials holding procurement-related functions, lack of evidence that monetary gift came directly from her. Alam niyo, so ngayon mga babayan, no? So paano mo babanggain kung sorry. Kung ebidensya nga po dito sa bribery, testimonial evidence. Di ba testimonial evidence po ito na kapag meron pong nagbanggit na nakatanggap ako ng pera galing sa OVP, no? Ang kailangang imbestigahan dito, saan galing yung pera? 'Di ba? Alam naman lumabas yung pera nang wala lang, na walang pinanggalingan. Ano 'yan? Yung mga empleyado ni Sara na nagbigay ng pera, nag-abono sila doon? So, again, sumagot lang na hindi totoo, pero walang argument kung bakit hindi totoo. So, sagot nga po dito ng abogado ni Sara, no? Duterte does not even deny the distribution of of monetary gift. He just insisted it did not directly come from her. Tama nga, yun yung point natin. The House had key witness linking Duterte to the supposed bribes. The totality of the evidence that will presented during the trial will demonstrate that her conduct makes her unfit to even hold public office. Di ba bribery yung mga kababayan? So una, sabi nga po ng mga congressman natin na prosecutor, may testimonial evidence, may witness na talaga nakatanggap sila ng pera. Ngayon, yung distribution ng pera, hindi pwedeng lumabas po yan nang wala lang. Nang bila na lang lumabas yung pera, pinabigay sa mga tao. Saan galing yung pera? Alam naman galing kay Zuleika lang yun. Di ba? Ano yung magic? So, actually, Sara, no, kung ganito lang pala yung sasagot ng mga abogado mo, 20 million pesos, sana kinuha mo na lang sana ng abogado si ako na lang sana. O kaya si Papa Trix yan, pwede. So, yan mga kababayan, no? So, actually, pito yan Pero at least you get the point na talagang ganito po yung naging flow nga po ng sagot ng mga abogado ni Sara. Kasi sabi nga po ni Bukoy, yung hindi nga po pagsagot sa allegation, kung puro deny lang at wala naman silang argumento, ang ibig sabihin nga po nito tawag nito, admittance na to, di ba? So kaya naman pala na kailangang i-dismiss yung kaso kasi in the first place ang lakas ng ebidensya, pangalawa, hirap na hirap po yung mga abogado ni Sara sagutin, di ba? So yan, so kayo po ano po masabi nyo nga po dito sa
sa mga sagot nga po ng abogado ni Sara regarding nga po dito sa kaso niya sa impeachment. So, syempre sabi naman ng mga prosecutor natin na dapat ituloy talaga yung kaso. Whatever happened, kailangan matuloy. And syempre, pag hindi po natuloy, alam na po natin. EDSA forthwith. Ganun ang gagawin natin. So, yun na. So, kayo po ba? Pabor po ba kayo doon na magkaroon ng EDSA forthwith kung hindi po matutuloy yung trial? Diba? So, yun na. So, comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung hindi na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.